Sinusuot ang Kevlar helmets ng ating mga sundalo bilang proteksyon habang nakipaglaban. Pero ilang sundalo na napatay sa bakbakan matapos tumagos ang mga bala sa mga ito. May news to go si June Veneracion. 6 na sundalo ang patay sa all-out offensive ng militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. 2 sa kanila, Marines, nasawi nang tumagos ang bala sa suot na helmet. Maliit lang ang butas sa helmet. Mukhang bala raw ng M16 ang tumama. Naiwan pa ang piraso ng bala sa loob. Sa isang kampo ng Army, sinubukang paputukan ng M16 ang isang Kevlar helmet. Ito, nasentro siya sa gitna. Lusot. Ito, lusot siya sa likod. Sinubukan din ang tatag ng Kevlar vest. Hindi tumagos ang bala. Minsan ang naging kontrobersyal ang Kevlar helmet ng Marines noong dekada 90. Ang nag-supply kasi noon ng mga helmet ay si Janet Lim Napoles na nahaharap ngayon sa kasong plunder. Sa kontrata, gawa sa Amerika na helmet ang dapat i-deliver. Pero made in Taiwan daw ang dumating. Hindi na raw ipinagamit sa tropa ang mga helmet galing kay Napoles. Pero dapat daw maunawaan na ang Kevlar helmet mabisa lang laban sa mababang kalibre ng baril at shrapnel. Sa Zamboanga Siege noong 2013, isang opisyal din ng Army ang nasawi nang tumagos ang bala sa kanyang helmet. It's a ballistic helmet. Ang ballistic from blast, shrapnel, and low velocity na mga projectile. Kasi pag gagawin talaga nating makapal yan, mabigat, hindi ka pa tinamahan, casualty ka na dahil masisira yung liig mo. Dating Marine Captain si Magdalo Party List Representative Gary Alejano, naranasan na niyang masugatan sa bakbakan. Kahit nasabihing tinatabla ng bala ng long firearm ang helmet, malaking tulong pa rin daw ito. Kasi maraming tropa ang namamatay ng mga daplis ng shrapnel sa ulo, naubusan ng dugo, na napapaparalyze, so malaking tulong ang helmet. Yun nga lang sa pagkakaalam daw niya, ang ginagamit noon, ginagamit pa rin ngayon. Dapat din daw tandaan na may expiration period din ang Kevlar helmet at vest na karaniwang tumatagal hanggang 5 taon. We have to look at or investigate yung expiry date ng mga gamit na ito. Dahil yung Kevlar material, merong expiry date yan. So we have to really know the expiry or the lifespan of that material. Kasi it will endanger the troops if indeed na-expire natin, hindi natin napapalitan. 2010, dumating ang mahigit 38,000 helmet para sa Army. Noong 2013, isinailalim na raw sa test ang mga helmet. Maayos pa naman daw ang kondisyon ng mga ito. Pero may mga helmet na mas naunang nabili na naibigay na sa special units ng AFP. June Veneracion, GMA News.